yun hong ganong klase po kapag na-stroke ka, no? Meron pong blood clot sa yung brain o anuman po ang pangyayari, no? Pero ang klasifikasyon nga po ay stroke. At isinugod ka sa ospital at doon na-confine ka at ikaw naoperahan, hanggang saan po ang gastos dyan ng PhilHealth sa inyo pong programa? So ito pong ating surgical management kung Mm. tawagin kasi po na operahan. Mm. Depende po 'yan doon sa ating degree ng laki po ng halimbawa ng bleed or kung saan po yung lugar kasi pero may mga bleed na mababaw lang, may mga bleed po na malalim. So syempre po pag balat, mas komplikado po yung proseso. Opo. Umaabot po ng tansya po namin ay ang ano po namin ay mga 110,000 to 120,000. Pero niriripaso na rin po namin itong stroke kasi nga po ito ay isa sa pinakamalimit at Marami. morbidness, marami at saka pinakamalaki nga pong gastusin. At ang initial tansya po namin, although hindi pa ho ito tapos at kami po ay nagbabalangkas pa ng ay abot po ng kalahating milyon. Ang inyong plano? Pero ito po sa bago na. Opo. Kasi ito po yung Pinaplano po revision na ninyo. ginagawa namin. Okay. Opo. Doc, yan po kasi inoperahan ka sa utak, no? And then definitely, bawal kang magkaroon ng infection dyan. So, obligado kang kumuha ng private room. May mga ganun pong pagkakataon, ano? O kaya yung patient, yung pamilya po, opted to get a modest private room. Pag ba ganun, iba na ang kwentada. Hindi ka na makaka-qualify doon sa benepisyo na yung sinasabi. Pareho pa rin po yung benepisyong nako-cover, yun lang pong tinatawag na out of pocket o yung pong nilalabas mula sa bulsa ng pasyente na sumosobra dun sa aming kino-cover ay yun po yung nagbabago. Kasi po nakasakad din sa ating batas na pwede pong magkaroon ng differential pricing ang ating hospital base po dun sa room accommodation. Pero kahit po sa ward magpa-admit po ang ating pasyente o basic accommodation, ay tinitiyak naman po namin at parte po yun ng aming oversight na yung standards of care at quality ay nasisiguro. Kasi yun po yung isa rin naming obligasyon sa ating miyembro na tiyakin yung kalidad ng serbisyong binibigay ng mga hospital. Opo, pero doon po sa halos lahat ng nakakausap po namin na na-confine sa heart center o sa amampong GOCC ng gobyerno or lalo na po sa private hospitals na kapag na-confine ka sa private room na modest lang po sir yung wala microwave, wala mga ganon, private lang po para masiguro po na wala nang ibang makakapasok doon, automatic po iba na ang kwentada iba na po ang benepisyo na nakukuha sa PhilHealth, mas mababa na hindi hamak. Yung pa po ang issue, even before kayo dumating dyan sa PhilHealth, tanggap niyo mo yun, yung problemang yun ng marami po mga miyembro ninyo na kahit na ilang taon pa na naging miyembro, hindi nakakakuha ng full benefit kasi kumuha lang po ng private room? Dapat po, standard po yung ating coverage. Kaya pag ganun, dapat po talagang idulog sa amin para po ma-bring sa aming attention at mabigyan po namin ng karampatang warning o kung sakali nga po karampatang mga penalties ito pong ating mga ospital. So hindi po dapat ganun, doktor, yung pagkakwenta kasi yung iba po ang bill kalahating milyon, mahigit sa kalahating milyon, tapos ang PhilHealth lang po wala pang 50,000. Hindi po dapat ganun, Doc? As in, hindi dapat ganun po ang kwentada? Yung standard rates namin, base nga yun dun sa ating mga costing na ginagawa. Regardless of room rates, pare-pareho. Pero yung paggawa namin ng mga pagsasaayos ngayon ng mga amount, yun yung aming niriripaso ngayon. So inuna nga namin ano yung pinaka malalala at saka pinakamalaki yung nilalabas na bulsa sa bulsa ng ating pasyente. Kasi yun yung priority natin. Ang hangad nga natin ay substantially makover na natin, lalo na dun sa mga basic accommodation. So bigyan nyo lang po kami, nag-isa na po kami, marami na po kaming nabago sa cancer, sa sakit sa puso, sa kidneys.
kung stroke ang aming isusunod, may karagdagan pa rin po kami sa mga cancer. Dahil po, then meron din po tayong issue ng kakayanin po ba ng ating pondo. Kaya po, kami po ay gumagawa rin ng aming actuarial projection base nga po dito sa pagpapalawak ng benepisyo. Kung magkano naman po ang karagdagang kailangan po nating pondo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.